Kaya yun na rule sa pastor, sa fivefold ministry, magsangkap. Pagsangkap sa mga santos kita. Pero kita, atong trabaho, makatiman sa mga karniyo. So sa simbahan, kitang tanan, magbalantay. Hindi yung sabat, magbalantay na ka. Magbalantay ka. So, syempre, magbalantay ka. Kaya, it takes the whole church to pastor a community. Dili pwede nga pastor, siya na yung pastor sa isa ka barangay, isa ka siyudad. No. It takes the church to pastor the community. So nga nung gibutang sa Ginoo yung simbahan niya, gibutang sa Ginoo ang simbahan sa San Vicente, aron magpastor diri sa San Vicente. Muna bless ang usa ka barangay na ay simbahan. E naay mga magpalantay. Excuse me. No, they are While mga tao, listening, pwede mga namang lubog ng pamilya, paglubog ng mga anak, no, mga problema sa mga financial, relational, physical, masubad na siya kay naamay presensya sa church. Diba? Kunya ang church, hindi building. No? Tigumanan dali. Ang binuod ng church, ikaw at ako. Kita yung ang beacon of life. Kita ang hope for this community. Kita ang paglaom. Ano man, naaman si Kristo na paglaom sa komunidad. So, kita man ang paglaom, kita ang naay answer. No? So, inay mong katapat, manigatokon, you are the answer. Kung sa mga pusit sa answer? Ha? Kung sa may ansiran? Ang? Ha? Question. Another term sa question. Lagi, may mga isang problem na siya. No? So, pag may problem, nangita ka ang answer. Solusyon. Diba? So, ang solusyon, ang tubag sa problema sa atong komunidad o sa atong nasod sa Pilipinas, ikaw di ay. Ikaw di ang answer. Muna, kung hindi ka mo answer, di masulbad ang problema. Maugay, kadaghan pa yung mga parinti, mawa pa na luwas. Daghan pa sa inyong silingan, mawa pa na luwas, kaya wa pa kami answer sa tawag sa Ginoo. Apa mo diha? Pag mo answer na ganit ka, Lord, here I am. Save him. Tanawa na. Hindi ka Lord, kaya mo din o. Ipadala siya. Yun tayo sa mao. No? Ipagin ang one. So, mag-isipis ko ta karon, isipis ko ta, sharing ko ta, napagihatan sa inyo ng gamay na ko. Okay na ba? Kung sige na lang na-testimony hanggang mga man, maghatag ko ta o word kay man shall not live by happy alone. Every word na gumawa sa mga mga. Let's bow our head and pray. Father God, give us this day, Lord's manna from heaven. Speak to our hearts, build us up, and lead these wonderful people, O God. Be filled with your knowledge and even with your passion. May these workers, O Lord, be empowered by the things of the kingdom. Holy Spirit, be with us and inspire all of us for your glory alone. In Jesus' name. Amen. So, next week ko ba, natayata mo kamay o sharing ang gitawag na ko, holy ambition. Isa ka rin yung mga ambition. Taas ka mo ang mga ambition. Ikaw doon, kung sabihin mong ambition doon? Police. Tanawa? Gusto siya mag-police? Then I say ambition. Isa ba ito nataas ka mo? O tanawa, parang nataas ka mo. Ha? Isa ba na ambition? Oh. Hallelujah. Hindi na kapakatakan ng mga pastor. Kaya, bilang sabi mo ambisyon, Brad. To serve God until the breath of my life. To serve God to know my country, to do my duty. So help me God. So, yeah.
ambisyon. Itang tanan natin mga ambisyon. No? May uban sa inyo, mahimong up sa inyong company. May uban sa inyo, mahimong graduate. No? Achiever. Uban sa inyo, gusto mahimong milyonaryo. Uban sa inyo, ambisyon maka-abroad. No? Ang uban sa inyo, ambisyon ninyo na aminyo of Miss Universe. No? Why limit na inyong ambisyon? No? Ang uban sa inyo, no? Ako na kay ambisyon, gusto ko mato kuwan. Europe. Kung pwede pa lang, mato kung apel kong tanaw sa Olympic. Tanaw na ko, kanilot mato Olympic. No? So, naatay mga wishes and dreams nga kung ato siyang ipahimuyon sa pulong sa Ginoo, may mahitabo ka maayo nga resulta, no? What it takes to make a difference for God. Hindi nga story sa Bible, sa Luke 22, mga apostles ni Jesus, no? Siguro nag-Lord Supper sila, nagka-istorya sila, yan nailalis, no? Hindi din mga apostles, napunin sila yung mga paglalis. So, okay na din maglalis, no? Basta di lang tama, ha? Hindi ka po mag-away, basta di lang tama, ulat. Masala. Pwede lang maglalis, basta di lang tama, sinubagay, no? Di lang tama, no? So, naglalis sila, no? Ingon din sa Luke 22, verse 24, a dispute also arose among them as to which of them was considered to be greatest. Kung sa ilang gilalisan, kinsa mahimong pinaka-greatest? No? Diba? Gusto mong ipamahimong greatest, pinaka-tapta sa company, tapta sa school, no? Gusto pa na ma-promote, no? Gusto ginato, buhaton na ito ang tanan, nakita nyo ang pinaka-top. So, muna yung naglalis ng mga apostles, ha? Mga apostolis na rin. No? Ngayon siya, Jesus said to them, the kings of the Gentiles lord it over them, and those who exercise authority over them call themselves benefactors. But you are not like that. You are not to be like that. Instead, the greatest among you should be like the youngest, and the one who rules like the one who serves. So wala ginrebuke ni Jesus, kaya sila yung ambisyon. Wala na ginrebuke. Yan sa maayon yung ambisyon. Pero, ato lang isakto sa motibo. No? Maayon na nga mga ambisyon mo who will be the greatest, pero kung itanawin mo sa Biblia, ang greatest di ay katong mao'y alagad. So gusto ka yung greatest? Pag-alagad. Oo, wala problema na mahimo kang greatest. Pero sa tuhon lang nato ang atong hunahuna, na to be great is not to lord over people. Dili siya mahimong servisyuhan. Kaya nga naman ang mga hari, dili sa yuta, o ang mga presidente, mo may servisyuhan, di ba? Mo may alagaran. But yun si Jesus, not so with you. Hindi mo dapat, not so with you. Not so with you. Oh, not so with you. No? Sa una hindi to, you are not to be like that. Ayaw pagsundugan sila. No? Sa verse 27, siya, for who is greater, the one who is at the table or the one who serves? Tanawa, isa nag-serve sa inyo kanina. Isa nag-serve yung snacks. Ha? O, sila may greatest. Sila may great sa atong panagtigong karon. Okay? Sila may great sa atong panagtigong karon. Kung saan yung tatay, sa lahat, Diyos na po sunod ka na. Sunod ka, tingnan mo ka ito nilo dyan. Sunod ka, panginto na mo. Tingin mo, kanindot din ka, kung gusto siya. Ang ulit mo sa palang, kanindot sa simplason. Pero mga panalangin namin. Pero sa mata sa Ginoo, no, ang gina-applause ni Lord, dili itong diservisyohan. Katong diservisyo. Muna ang pastor mo, yung pinatutugihan mo servisyo sa bulungaton sa Ginoo. We serve also according to our gift. No? We serve God in all abilities that we can to build the house of God. Singin siya,
Verse 28, you are those who stood by me in my trials, and I conferred you a kingdom, just as my Father conferred one on me, so that you may eat and drink at my table in my kingdom, sit on thrones judging the 12 tribes of Israel. Wow! Grabe! Mag-ingkod na sila sa trono, mag-judge na sila sa 12 tribes of Israel. Grabe ang promosyon na sa langit pag diri sa yuta, mga lagay ka sa Ginoo. Oh. So, kung gusto na ikaw na dalhan ka sa Ginoo sa taas, i-promote ka sa Ginoo sa langit, dapat mahimutang lowest, mahimutang servant of me. Ha? So, mo ni siya imot pasabot sa Bible. Nga gusto sa Ginoo nga kitang tanan mo alagad. Ha? Kumusta man imong pag-alagad karon? May pagod ba ka kay walay nagpasalamat sa imo nga namili ka simbahan? Walay ni-appreciate mo? No? Sa una, gusto kay ito ang mag-organize o mag-birthday. Mag-manganita. Karon may pag-birthday mo, huwag ka manganitahin. Napandong ka. Huwag ka mag-organize simba. Okay. Wala ka servisyo rin. Ayaw. No? Kung puro ka servisyo, na wala ka servisyo rin, ayaw ka balata. Dili pa na maabot na ang panahon nga servisyo na po ka sa Ginoo. Amen? In due season. No? So, mo na ato gusto ng tabo karon nga ang atong mga ambisyon dapat ato i-locate nga ito sa eternal. Dili lang dili. Kaya mo kasikatan dili, wala pa sa sikatan dili, sikat ko pa sa langit. Lagay mga famous dili, wala ihan sa langit. Kung nayo pa dili nga, wala ihan dili sa yuta, o sikat kayo sa langit. Inay mong tapat, ikaw nga. Wala siguro ka na ihan sa marami nga sa puro, isa man ang sikuan. Isa man ang si Apikos. Isa man ang sikuan. Wala na ihan, no? Pero once ka mo alagat ka, mahimong kang great. No? Alawa kong mga iso ni David. Grabe. No? Pumba kayo. Pero ang ilang din kinamangguran, bakit ito, nag-alagat sa mga karniro. Nag-serve sa iyang papa. No? So, sa gipilit sa Ginoo, dilit ng mga lindot kay mga format, namurad mga gobernador, lawas, murad mga military. Ang gipilit sa Ginoo, katulay servant heart. No? Kaya pag ang Ginoo yung imong pili, dili niya tanaw ng imong outward appearance, imong mga certificate, imong mga diploma. Pag mo pili ang Ginoo, tanaw niya imong kasing-kasing. The heart of the matter is the matter of the heart. Yeah. Nara sa kasing-kasing. Balag ba kay abilidad, basta na kay kasing-kasing, ayos mo buto-buto. Oh, dili ka may Ginoo. Pero na kay heart sa Ginoo, mulami na. Yes. Oh, pagkanta nimo, murag bingin mo baka. Wala yung nagkatapad, hindi kinahan. Pero kadugayan, hallelujah, mutimpla na. Mutimpla na. Kaya madami ko lang bukang mga tingong mga tanbi. Ngayon na, hindi ko sa kayo paminahon. No? So, kinagawa nila mga tingong o baka, marisan po ng lain ng tingong. Kailangan mo tayo mapuro na mga kuwan. No? So, ang pagkita sa Ginoo, dili ang imong ability. Ang pagkita sa Ginoo, ang imong availability. So, mas ipang maabilidad ka, kung ka busy, di dapat ka magaling sa Ginoo. Bisan kung sa panin mo kakwartahan, pero dili mo ipagalit imong kwarta, imong bahandi, wag po na ipulo sa gingharian sa Diyos. Mahimo rin mapuslan na itong ginabuhi kung atong ipagamit sa Ginoo. Sa pag-alaga. No? Kaya gini itong instrument, isunod sa kagwapo sa drum, yung pastoran J. Isunod sa panagagwapo sa ilang drum. Pag di na gamiton, display rin na siya. May kanindot sa drum, hamis kaayo. No? Nindot kay tanawon, pero walay polos. Yan naman, wala nagamit. Nindot kay kagpingog, wapakot ka. Ha? Palimpit ka. May kamagruy, may kamistorya.
Unsa pa na imo? May kamuluto. Ha? May kamudrive. Unsa pa na imo mga abilidad ha? Pero pag hindi mo na ipagamit sa master, wala gihapon na useless gihapon. Kita na ito mga ison. Ang imong kinabuhi nga ordinaryo, pag imo nang ipagamit sa Ginoo, mahimo ng extraordinary. Kasagaran ng paggamit sa Ginoo sa Biblia, mga ordinaryo lang ang mga tao. Ordinaryo lang ang mga tao. May mga karpintero, may mga mangingisda, may mga farmer, may ubang timplang-bino, may ubang himuopan, no? Ang ubang, kuwan lang yun, farmer lang. Pero tungod kay, tingin sila, Lord, here I am, Lord, use me. Dito na tayo nilang kinabuhi, igamit sa Ginoo in a supernatural way. Most of the people in the Bible are ordinary people. But because they allow themselves to be used by God, they do extraordinary results for the glory of God. Napamaghiha? So, kung sa mga imong ambition karon? Para nausap sa imong ambition, no? Hindi na kaya, I want to be a millionaire. I want to be a millionaire. Di ba? Ano yung kalikugan kayo? I want to be a... Kaya kung saan naman imong ambition karon? Ha? Kini nga pangutana, Lord, if you, next, if you were to support me, meaning, kung ang Ginoo mohatag sa imong blank check, tanan mong panginahanglan iya kung suportaran. Kung sa may gusto nimo, mag-ayos, tanan, kung sa imong gikinahanglan para sa imong damgo, para sa imong ambisyon, kung sa may imong gustong buhaton, kung sa may gusto nimong mahimong ikaw, o asa mong kamo adto. Ayun na pag oras kumasahin. Suportahan na ganit kaniya. Na? Kung sa may gusto nimong buhaton, kung kasayon ka, nga unlimited ang resources na ihatag sa Ginoo sa inyo. Ano ba mo? Puro na ako tao. This is what I really want to do for the rest of my life. This is what I really want to be. Gusto ko mahimo kong ingani sa iya polis. Kaya manakukog mga kapwa ang mga polis. Mga sindikato. No? Kung mao niya kung gusto po adtoon, so lang ko na sulat, kailangan ka mag 3 minutes. No? Kung sa gusto ninyong buhaton, if you know that you will not fail, na hindi ka mapakyas, or if you know that God wants to support your life, what do you want to do? Hindi ka nga po itong tanong karoon sa inyong sulat. Ay na pag-unahuna na sampol, ngayong plano gusto ko magtukod ko tukuran na pagsimbahan ang kanang pastor na pareho kadako sa Iglesia ni Cristo. Kung mao gina imong ambisyon. Pero kung di na mao, ay na lang sulat. Hallelujah. Because this holy ambition is the signpost. Kining holy ambition is like a sign that this is the area that you want to make a difference for the rest of your life. No? For example, me, no? This is what I really want to do. I want to equip pastors and leaders. I want to train thousands and even hundreds of pastors and workers for the sake of the harvest. This is what I really want to be. I want to be an equiper, a trainer, and a builder in the kingdom of God. This is what I really want to do. I want to go to the body of Christ, even in the Philippines and even outside the Philippines. So, wala ko nagunahana asa kong pamasahe, wala ko nagunahana asa kong puyan, wala ko nagunahuna anak, isa mo support na ko, pero mao niya akong holy ambition. Amen? Christian, what is your holy ambition? Ha?
Everybody see, God is searching. Nangita ang Ginoo. Ha? Nangita ang Ginoo karon. Aside na mo nga, usahay mag-click ta sa Google, di ba? I want to search about love. Gawas tayo ng meaning sa love. I want to search Lolita Borja. Gawas tayo. Kung gawas dito, nag-asa si Lolita Borja, kita tayo, nag-asa ko yun, sa iyong bana, sa iyong trabaho, di ba? Mag-search, ang Ginoo di ay, labaw pa siya sa Google. Kasayon siya, asa ka nagpuyo, kung sa imong pila imong edad, kung sa imong color, kung asa ka karon. Tanawa, pakita lang sa Bible ha. Next. 2 Chronicles 16 verse 9. Alam mo ha? Let's read together. For the eyes of the Lord go to and fro throughout the whole earth, that He will strongly support those hearts are completely His. Mano yung saka translation. Ang mata po sa Ginoo, grabe niya pagpangita. Ngita sa dito sa kaumahan, dito sa eskwelahan, dito sa sa merkaduhan, dito sa kusina, dito sa kwarto, dito sa Tisinti, sa Nasipit, sa Carmen, Tungaw, sa Bugabos, Inji Santos, nangita ang Ginoo ni atong mga kasing-kasing nga loyal sa iya kay iyang suportaran. Amen? That He will strongly support. Kita mo yan? Kisa dili, naundan ang support sa inyong sining. Minsan na wala isuportaran sa inyong mga membro. Mga kaigsunan, pag imong gibuhat ang ipabuhat sa Ginoo sa imo, na ay support na gikan sa Lord. Ayaw pagsalig sa tao, ayaw pagsalig sa organisasyon, ayaw pagsalig ako na magandang sa paglingon. No? Pagtupag na ba ng bagong nga building, diha ng bagong nga building, wala ko nag-request sa inyo sa hindi, kasi na mabila ihapat 5,000 ng gapon. Wala ko nag-request, kailangan pa kayo posisyon. Kung putakawan mo ng pilay kantila na ng mga kaisura, apil na nandito ko na karoon ng guest house, medyo yabot na lang mga 4 million to 5 million apil na akong pasinens. Asa makugikan, support gikan sa lahat. Amen? Because I have a holy ambition to build the body of Christ. To train workers to send to the harvest. Nakita ka sa Ginoo, ang aking kasing-kasing. Kung tanawang ko sa uban, may salig ako purma. No? Kaya anak ko ni Narding, anak ko ni Remy, natao sa Inti Santos. Kung tanawang nila, outward, bili-milionary ako binikanan. Isa pa, nagsugod ko sa ministry, diba, pila na po yung allowance, gamay na kayo. Pero makita din mo mga kaigsunan, basta gibuhat din mo ang imo ibutang sa Ginoo sa imong kasing-kasing na i-support nga gikan sa Ginoo. Amen? O na support, naghihatag sa Ginoo sa ako, tagaan ko na igwapa ng asawa. Kaya kung wala asawa, why support? Kasi una pati ganyan pagpalit sa akong cake, hindi ko makapalit. Pero siya, grabe na trabaho pa sa sabihin. Kasi mapalit sa mag-shoepaw. Ang kunyaw ko ang itong soup drink, nagiputang lang niya sa sulupin. Grabe nga, ang good sister sa ako, unconditional. Eh para sa iya, suicide na niya akong kalingan. Kung akong giminyuan sa ako pa mga yung alawan, sa ako pa mga yung support. Pero nahigog mo sa ako. Kung nakaroon mga kaisunan na milyonaryo na si Pastor eh. Hallelujah. Amen. Kung nag-isunod sa inyo yung request, hindi ko mabalibat. So, pamasas ko, spa. Di ba? Talagang kilay, gusto sa akong burakay. Kanaw niya gusto ako kung ihatag ko naman sa itong wala ako. Ingana ko niya magsuporta. Amen. Muna kamo mga kaisunan, ha? Kamo yung ang pinakalimong mo suporta sa inyong pastor karong bago.
Kanang walang-wala pag yun. Amen? Ayun na, pastor, suporta na ako sa inyo ng pastor, kaya kwartahan na ka. Parang wala ko sa unang na napat sa tuwan, huwag kami suporta. Tama mo biya? So, na-support nga gikan sa Ginoo sa mga tao nga na ay loyal na kasing-kasing. Unsay condition sa iyang promise is not based on external but the internal state of the heart. Hinay mo tapat, please be careful with your heart. Oh. Okay. Ang imo, listen to this, ang imong kasing-kasing mo na imong future. Ang imong kasing-kasing, mao po ikaw. Kung unsay nasa imong kasing-kasing, mao ka. Muna kung tanaw ka sa saling, kasi mo makita, hindi mo silingan. Kung tanaw ka sa saling, makita na yung imong kagalingon. Muna kung tanaw ka sa imong kasing-kasing, mao po ka. Kung tanaw ka ron, ato magbiyan ako kasing-kasing. Ha? Unsa may naalihan? Unsa may naalihan? Ha? Kung nain mo kasing-kasing, Sige. Kung mo na nag-itik sa imong kasing-kasing, hindi reliable ang imong future. Dapat ang pitik sa imong kasing-kasing, Lord, I love you, God. Lord, I want to fulfill my purpose. Lord, I want to serve you for the rest of my life. Lord, mangalagad mo sa imong Ginoo. Dapat ingana ang sugat ng kasing-kasing. Dapat mo nila? Muna, balik mo na po, the heart of the matter is the matter of the heart. Pag ginawa, kung manita inyong pangasahon, kung saan akong tanawa ng ginapay, di ba? Ang panig, ang ato unang tanawang ang kasing-kasing. Kaya kung buming pastor, ayaw ka pala. Kaya kung ayaw ka pala ka. Kaya pag naagyan ni heart sa Ginoo, magwapa na. Amen. Kaya wala pag pinakitaan niya binuhat sa Ginoo na dili maayo. Tanang gibuhat sa Ginoo, it is good. It is good. Amen? Kung pagtanong mo sa mong asawa o bana, it is bad. Hindi na maayo. Kaya once kinihatag niya sa Ginoo, maayo din siya. Wala na sa inyong host. Ngunit Ginoo, wala na kung sa inyong kalit o chinchanso. Pero ba? Pero pag nala ni Babji, mukha pa naman. Amen? Bita, sa unawa, si Salik, punta na kayo sa ato, nakasubo mo. Yan sa kasunis, balik-balik. Nandang sa nila na, balik-balik ang iyo, kaya ganahan mo kung gilo, kaya mahayo yung tao. So, balik sa nila, no, sa manimahaw, sa hay. No? Pero, wala kang tanaw si Sisil. Dati nga sila, akong outward appearance. No? Ako yung pinakakatapusan na unahin sa mong family. Pag maniman nila niya ako mga iksoon, wato na po sa akong simbahan. Simbahan ako ang masipula. No? At dito nakakilaw ko sa Ginoo, grabe na akong ilat sa Ginoo. No? To the point nga, pinahalan pa maday ka mga tao. Pinahalan pa maday ka ang inabuhi. Pero akong kasing-kasing, daragin sa Ginoo. Wala na akong pukuman sa akong mission, wala akong nangita ang trabaho, dito ko eskwela sa missions, eskwela ko sa Bible School, ano na yung opportunity, may mga makita ko sa kinabuhi, yung mga editor, pero ang kasing-kasing, kanunay ako sa Diyos. Pamina mo, na pastor ko, dili kay nangandoy ko na pastor ko. No? Na pastor ko, because I have a heart for people. Una, may ubang mga tao, may title sa pastor, pero wala yung heart for people. Dili ka tinuod na pastor. Ang tinuod na pastor is na akay love for people. Muna siya ay usa ka pilihan. Hindi si Jesus na pilgrim. Pilgrim, do you love me? Yes, Lord. Take care of my sheep. Feel my love. Pero iyang isulti, do you love me? Kaya ang atong expression sa love sa Ginoo is sa atong pagkatingan sa mga tao. No? So, dili na tinuod, naghiduman na sa Ginoo,
Istabira kay kanya mga tao sa gingan. Di na mao. Hinigugma ka sa ginoo, napalaway kay kanya mga kuwagila mao. Di na tinuod nga gugmay mo, parang nang imo. Yung hypocrites. Religion na rin ang isundan, hindi nila tinuod nga pag-higugma sa ginoo. Kaya tinuod yung nahigugma sa ginoo, nahigugma sa iyang isang katao, especially kayo niya sa biharihan sa Diyos. Amen? So, okay na ako sa pusat niya? So, diba sa pusat niya, no? Now, akong tanawang rin, usay ganun nagsulti man siya. Usay nga background namin. Ang background namin yung mga kaisunan, si King Asa ang isultihan namin. No, makita niyo mo ni sa 2 Chronicles chapter 14 and 15. Kini si King Asa, nahimo ni siyang hari. Nga nindog kay iyang pagkahari. Kay dami siya kaluya sa Ginoo, devoted siya sa Ginoo. Unya tanan ng mga idol sa ilang sa Juda, ilang ipagguba, no? Unya makita niyo yung kasing-kasing kanunay siya nag-inquire sa Ginoo. No, nasa past success sa 2 Chronicles 14 and 15. Asa was a good king at a bad time. No? And then, na great opportunity nga niabot sa iya. Asa's greatest problem was really his greatest opportunity. In fact, may duha ka nasod na mas daghan pa sa ila nga ning-attack ni King Asa sa Judah. Pero grabe ang success na gihatag sa Ginoo sa iya. Kasi King Asa, nagsalig siya sa Ginoo, unang iyang mga kaaway, iyang napili. O yung background, kung naibasa na. So, after 35 years sa iyang pag-reign as a good king, no? Niya, daghan kay siya revolution niya nahimo. Daghan kay siya maayong buildings, even temple worship. Pero pagkabot niya mga kaisunan, sa 35 years sa iyang paggumala, wala nagpasabot kayo na maayo mong pagsugod, maayo mo na iyong pagguman. It's not a guarantee. Listen to this. Your past success does not guarantee your future success. Mga dagat ng mga alaga sa Ginoo, nagsige ka lang disco sila kagahapon. Kung tanong mo sa imong mananawang sa ugma, wala na ikasulti. No? May sige rin makag-reminis sa imong past. Nalimtan na nimo ang opportunity for the present because there is a great opportunity that will happen in the future. So, may usa ka prophet na pangalan na si Hanani, kay panahon sa pag-attack ng mga kaisunan sa usa ka nasod, no? Sa King of Aram, amo na basa anak. Ang nahitabo mga kaisunan, isalig na si King Asa sa hari sa lahing nasod. Wala na siya nagsalig sa Ginoo. Kung nasuko si Lord, because daghan na namatay sa iya na sundalo, kung niya naka-iskapu ang mga kaaway. So, mali sa istorya, 2 Chronicles 16. Now, next. Namakita ng background na itong gimasa. At the time, Hanani, the seer, came to Asa, king of Judah, and said to him, because you relied on the king of Aram, and not on the Lord your God, the army of the king of Aram escaped from your hand. Yan siya sa verse 8. Were not the Cusites and Libyans a mighty army with great numbers of chariots and horsemen? Yet when you relied on the Lord, He delivered them into your hand. Grabe, no? I-remind siya sa prophet nga katong nagsalig pa ka sa Ginoo, grabe ang deliverance. The Lord fight for your enemies, and He give you victory. Pero karon misalig na ka sa King of Aram. O kung sa resulta, naka-eskapo ang iyang mga sundalo, o wala ka naka-experience of victory. O dito na dahil ngayon na rin sa verse 9. For the eyes of the Lord, for the eyes of the Lord reigns throughout the earth. Ngita siya. To strengthen those whose heart are fully committed to Him. You have done a foolish thing. Naisumpayanin. And from now on, you will be at war. Asa was angry with the seer because of this. Ipaprison niya ang prophet. Unya,
Wala na siya nagsimba sa Ginoo, nasakit siya, hangtod, nasakit siya, wala na siya nakaitabang sa Ginoo sa iyang balatian. Naglayo na din niya kasing-kasing sa Ginoo. Hangtod, sa 14 years sa iyang pag-reign, namatay si King Asa. Nagsugod siya na maayo, itapos siya na dili maayo. Many started well, don't finish well. Ingay mo dapat, finish well. It doesn't guarantee that you started well, you finish well. It takes a regular surrender and trust with the Lord to finish well. No? So, muna nahitabo ko mga kaisunan. Nasuko kayo si King Asa. Next. Asa naman yung atras ng gaday. Asa, patayo unahan, hindi Asa. So, okay. He was enraged that they put him in prison. Na time Asa brutally oppressed some of the people. The events of Asa's reign from beginning to end are written in the book of the kings of Judah and Israel. Next. In the 39th year of his reign, Asa was afflicted with a disease in his feet. Though his disease was severe, even in his illness, he did not seek help from the Lord. Wala na po. Right na po. He did not seek help from the Lord, but only from the physicians. Wala na siya misalig. No? It is a sad commentary mga igsoon. Because Asa started well, but finished poorly. So saan siya ka ihiplo? Dili maayo na komentary sa iyang pagkahari mga kaigsuonan. Nga nagsugod siya ng well, maayo, but he finished poorly. So muna siya ang challenge. Nakakaroon sa dako kayo nga opportunity nga atong gipuy-an karon. Napagutana karon. Are you willing to rise to the challenge and make a difference in your generation? Or are you just watch for the things to happen? Or you want to make a difference in this generation? Amen? There is a great door of opportunity. Listen to this. In every problems and every challenges, there is always opportunity. Labi na sa atong nasod ng Pilipinas, dako kayo ang challenges. The rise of LGBT. Karon, ma-approve na ang divorce. No? And then, naghan kayo challenge sa family. Naghan na kayo karoon mga live-in. Naghan na kayo mga premarital sex. So on and so forth. O even government officials, kasagaran ilang gilitis diha, puro na ilang mga kauban. Kasagaran sa ilang magipag-disputan diha, moral problem. Kasagaran diha, kasuhan ilang kauban, kasuhan nila sa member sa politiko. Nasuhan pa mo sa gobyerno, kunyang inyo rin itrabaho, puro na yung mga kuan sa inyong mga kauban ng mga regular. Nawala na sa focus sa pag-solve sa problem sa society, ay diha mismo sa ilang sulod, ay dako kayo nga problema. The nation has been shaken. What else? The church is spiritually sick. Ang status sa atong simbahan, grabe kayo ang massive na church planting. Grabe kayo ang evangelism sa simbahan. For the past 2 decades, for the past 20 years, 51 churches have been planted by year 2000. And by December 2000, almost 70% of believers were baby Christians. Out of the 51 churches, 29,000 do not have adequately trained leaders and teachers. The rise of conversion brought about the rise of heresy. Tungod sa daghan kay conversion, na walay proper na teaching, walay proper na Bible study,
daghan kayo mga nahimuksong na mga kulto o mga heretic na mga religion sa Pilipinas. Many people are shared the gospel, pero wala sila na-nurture ang mahimong mukro o mahimong workers sa Ginoo. Mao ni siya ang challenge sa Pilipinas. Daghan kay churches na plan, pero wala yung mga reading ng mga workers na ating ibutan. Yan ang mga open ng mga simbahan. No? The challenge is still today. The harvest is plenteous, but the workers are few. The nation has been shaken. The church is spiritually sick. The family is disintegrating. Ang pamilya karon nagkaokot ang iyang moral standard. Bago pa sa research, in 1995, the National Statistics reported that 14.2 million registered marriages in the Philippines, 210,000 or 1.5% ended in separation or divorce. While this figure is marginal, particularly in comparison to separation and divorce rates in many other countries, it does not signify that all is well with the majority Filipino family today. The only need to look in one's community to see this. More young Filipinos are doing away with marriage and opting to live in with their partners. Ang ba, hindi na ginahanap ninyo. Gusto na lang mag-ipon. The 2002 Young Adult Fertility and Sexuality Survey conducted by University of the Philippines Population Institute showed that 38.3% of the Filipinos aged 15 to 24 have chosen to live in with their partners. In 1994, a similar survey showed only 28.3% of young Filipinos from the same group were living together without the benefit of marriage. So makita niyo mga kaigsunan, grabe ang challenge karon sa family. Daghan karon mag-ipon, walay kasal. Daghan mga batanon, walay mga anak, wala pa gani sila legal nga panagtuon. Daghan ko gani mga Kristohanon, nga ilang kaipon pero dili nila asawa. Dagay mga young people, pregnant na, nalay mga premarital sex, even sa church, it is also infiltrating. So the challenge is very great. The nation has been shaken. The church is spiritually sick. The family is disintegrating. The question is, do you want to be part of the solution? Do you want to make a difference? Amen? Pag naagaling challenge or crisis, that's the time to rise up ang church to become a solution. Pag naagaling problema yung pamilya, ayaw dagana. Ayaw dagani. Pag naagaling problema sa iyong pamilya, praise the Lord. Nagbubot na akong mga ginikanan. Nag-away na akong mga igsoon, tinibasay na. Hallelujah. Mauna nila akong assignment. Niya na yung solusyon. Dino na mo! Ako na ang musulman, nila na hinukutan. Ayaw na mo pag-away. Ulit na mo. Hallelujah. Amen? Ano man, i-rise na ka sa challenge. You are now part of the solution. Sa una, part ka sa problem. Pag nag-away, ba? Spill! Tusin! Di-away ka sa iyong banak? Buti! Part na ka sa problema. Pero karon dahil na ni karon, nakapil karon. Mahimo na ka solution sa tanang problema. Amen? This is the peace maker. So, asa mo ka paingon karon? Paingon ka karon sa mga example sa Bible, before kumingkod, na napagamit sila sa Ginoo, na nasa lagi tawag, dislocated heart. Ibig say dislocated heart. Asa mo dislocated? Kada ba na may bukog na waling spirit ba? Di ba natin wrestling si Jacob sa anghel? Pag humali ang wrestling, ang nilakwan ni Jacob, ang nilakwan niya, kaya na-dislocate ang iyang bukog. No? So, sino pasabot na ang iyang kasing-kasing wala na hinuna. Ang iyang kasing-kasing is nasa itawag o holy dissatisfaction. Nasa itawag holy discontent. Di sa makaako nga imong silingan
Sige nilang away, wala kay kalinaw. Kumuha ni mong kasing-kasing, makakita ka sa mga tao na sige away. Bulag, kumuha ni mong kasing-kasing. Na I pray, Lord, na magamit ko ang pag-restore ang mga marriages. Ang imong kasing-kasing kumuha pag makakita ka young people nga wala ni ulit sa balay. Wala na klaro nga pag-iswila, kumuha ni mong kasing-kasing. No? Makikita ka sa mga tao nga wala ikaon, mga silingan ni mo nga wala na ikaon. Maghilang ka. Ito na po ay magdala na lang kagbahaw para ihatag mo sa inyong silingan na may ikaon. No? Muna mga tao na dislocated ang kasing-kasing. Kana bang pumutong siya pag nakakita niya na na-I need. Amen. Muna nasagaling ipanggamit sa Ginoo na mga dislocated ng kasing-kasing. Si Moses, ang iyang heart na yun is to protect sa iyang mga igsoon. Sa iyang gigamit lang niya sa dili maayo. Gigipulata man niya ang igsoon nga Hebrew sa mga Egyptian sa grabe nga force labor. Sa gihimo ni Moses, ipatay nga ang Egyptian na sundalo. Nga na naka-report, mo tumisipat sila. Pero kung saan ito ka-signpost, nga mo dito iyang assignment to deliver God's people from bondage. Sa dili lang maayo, niyan gibuhat kay ipatay niya. But all things work together for good. Kaya ipabalik si Moses dito sa Egypt to deliver God's people. Pangutana, what keeps you crying all night? Kung sa may rason na di ka makatulog, huwag ba nakatulog kay nanubra ng iyong mong kapit? Huwag ba nakatulog tungkol sa kadaghan ng mong utang? Ha? Kaya bang di ka katulog kaya di mo kasing-kasing gusto niyo matangnan o simbahan niya dapita. Di ka katulog kaya gusto niyo mong imagigsoon makadoon sa Ginoo. Gusto ka nga ma-solve ang ilang problema. Dapat ka lang siya o sa nakatinilihan na nakay dislocated heart. Ako ipakita sa inyo sa katao ron na dislocated yung kasing-kasing si Nehemiah. Ha? Tanaw si Nehemiah, ha? The words of Nehemiah, son of Hakaliah. O siya trabaho si Nehemiah? O siya trabaho niya? Pigtagay. No? Siya pasabot ni Nehemiah, palahubog, dili. Trabaho niya siya, cupbearer of the king. Dili niya basta-basta. Pag cupbearer ka, pasabot na kay certain character. Kaya kung na'y timpla-timpla din may, hinuan pa ng hari, patay. So, ginalang maayog ka o reputation. No? So, gipiling siya mga kaisunan, nag-serve siya. The words of Nehemiah, son of Hakaliah, in the month of Kislev, in the 20th year, while I was in the citadel of Susa, dito siya sa templo, Hanani, one of my brothers, came from Judah with some other men, and I questioned them about the Jewish remnant that survived the exile, and also about Jerusalem. Ikumusta niya yung igsoon, nagikan dito sa Judah. Kumusta naman ang Jerusalem? Kumusta naman itong mga namalik from the exile? Kumusta naman ang walls? Kasi ito ba sa iyang igsoon, sa ilang mga igsoon, si Hanani, yun siya, listen to me. Those who survived the exile are back in the province, are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem, katulad ba sa rin? The wall of Jerusalem is broken down, and its gates have been burned in fire. When I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Amen. Kanang mato na kagalit sa purok, naway nagsugod ni mo. Niyato na sa purok, nag-pray ka, sa marakanda, maluwas na yung purok. Maluwas na sila ng tingin na barangay. Kung ipanglihan sila ng mga balay. Wala na sugo sa iyo. Muna mga tao na dislocated heart. Mga tao na nag-burden. Muna sila gamitin sa Ginoo to make a difference. Amen? Kasi pag may allowance, what to na? Hindi na kailangan mo itokmod. Because their passion, their burden, moves them to do something. Kaya kung hindi nila buhaton, di na sila makatulog, di na mahilunak. Amen ba? Ano ba may experience? O lang yung hilakan lang, kanus ka mo mabalik, kanus ka mo kasugton, kanus ka mo makautang, kumura na yung hilakan. It's not worth it na so.
Ha? Amen? Nalaman mo, anak? Hallelujah. Lord, I hope and pray, Lord, nga ako, ang mga tatay sa simbahan dapat ingani. Dapat sila nga gumuto ng mga kasing-kasing. Kung makita niyo mga tatay sa simbahan, doon na nakabo. Kung saan naka-signpost, nga diha ka, tawag sa Ginoo kung di ka difference. Makakita ka ng mga nanay. Hallelujah. Napang diya? Palawa si Nehemiah, niingkod siya, naghila, nag-agulo siya, nagwasa ni kaon, kanino ba pagkaon dito sa ilang palasyo, nag-ampo siya mga kaigsunan before the God of heaven. When was the last time you fast and pray because you have a strong burden for the kingdom of God? When was the last time you cry a lot because you want to make a difference for this family? When was the last time you kneel down before God? Lord, save Butuan City or I'll die. Amen? Napamagyan? Napamag burden mga kaigsunan? So sa isa ito nakita si Nehemiah mga igsuon. No? Grabe ang iyang kabugaton. Ang tao diay nga ang meaning na sa dislocated heart is a God-given concern for others. Let's read together. Ang meaning sa dislocated na kasing-kasing. A God-given concern for others. O na nisunod sa ato ang ating pan. Next. Next down. Oh. Yeah, next. Click. Let's read together. A God-given concern for others that propels us out of our comfort zone. It is a passionate concern for God's agenda that supersedes our own desire for personal peace and prosperity. Mga na yung mga tao na ay dislocated heart, na sinay God-given concern for others. Nga makapatukbod sa ila, nga magawa sila sa ilang comfort zone. Kasahit na mo ni Jesus, ito na siya sa langit, komportable na siya dito sa langit. Na yung mga anghel na simba dito, na yung mga elders kaluhod dito, people are worshiping day and night, pero iyang ibiyaan niyang comfort zone, nagpakatao siya in a form of a servant. Even to the point of dying on the cross, iyang ipakaubos niyang kaugalingon. Tungod kay naasay, dako ay makabukaton, for God so loved the world. Amen? O tungod sa iyong pag-alagad, He gave him the name above every other name. I-promote siya sa Ginoo that at the name of Jesus, every knee will bow. Amen. So the way up is the way down. Napamulihan ang nagsoon? Kung sa resulta mga kasunod sa dako na born in Christ, and siya, the Son of Man came to seek and to save that was lost, and to save people as a ransom for many. Muna ikaduha na itong example mga kaigsunan, si Jesus Christ. Although He is God, He did not consider Himself equal with God. In verse 7, Philippians 2, verse 7. Yun dito, verse 7. But He made Himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled Himself and became obedient to death, even death on the cross. Therefore, God exalted Him to the highest place and gave Him the name that above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Therefore, so on and so forth. My dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you. Let's see, it is God. It is God. No? Verse 13, no? It is God who works in you. Masabot na na, it is the Lord who give you the burden, who give you the desire, and the ability to fulfill, to do according to His good purpose. Gusto kitagaling sa Ginoo burden, kitagaling ka sa Ginoo abilities to make a difference in this generation. Amen ba mga kaigsunan?
Klaro na ba nato atong holy ambition? Ang ambition ni Christ is to die on the cross so that all of us can be saved. Mao na ang ambition ni Jesus Christ. Nabisyon sa kalisod sa process, willing siya mo undergo. Kaya naa siya ay holy ambition. Amen? Question, what is your holy ambition? It should be according to the word of God. The last mga kaigsunan, the Bible character, si Paul. Dapat sa holy ambition mga kaigsunan. In Romans 9, 1-3, yun siya, I speak the truth in Christ. I'm not lying. My conscience confirmed it in the Holy Spirit. I have great sorrow and unceasing anguish in my heart. Grabe. Grabe yun ni Paulo. I have dakot kaya akong kaguol o kabalaka o pag-agulo sa akong kasing-kasing. For I could wish that I myself will curse and cut off from Christ. Kung pwede palang malayo ko kang Kristo, maputol ko kang Kristo, alang sa kaluwasan sa akong mga igsuon ng mga Hudyo. Gusto pa ibaligya ni Pablo iyang kaluwasan for the sake lang sa kaluwasan sa iyang mga igsuon ng mga Hudyo. So, I could wish that I myself will curse and cut off from Christ for the sake of my brothers, those of my own race. I know nga dili ni siya tugutan sa Ginoo, pero makita niyo ang deep sa iyang agulo mga kaigsuonan. Kay gusto niya ang mata Hudyo na iyang mga igsuon makaila sa Ginoo, makaduol sa Ginoo. Nama mo ana, nakabugakon? Or ulat tayo mo mapali sa Ginoo. Ang imong gikagulan karon, muro sa imong makaon, sa imong trabaho, asa na po ka mo soroy, asa na po ka mo itang moro na yung gikagulan. Ha? Wala pa nakaabot ani nga kabuk-aton nga maluwas pa na ang tibuok ni mong munisipyo. Amen. Tibuok ni mong pamilya. As for me and my household, believe in the Lord Jesus, you and your household will be saved. Wala pa kayo boarding yana. Amen? Mauna mga tao na dislocated yung kasing-kasing. Na boarding. Kami na mga kaigsunan. Pag dili ka mag-pray, mag-intercede sa imong pamilya, mga kaigsunan, mauna yung makalangan sa salvation sa imong pamilya. Kaya ikaw mismo, reluctant ka ng misleader. Ikaw mismo, wala kay heart for your own family. Muna, ang kita sa Ginoo, naba kay burden. It starts in prayer. Kung makita nato ng mga kaigsunan, na ibig ang imang gawa sa imong baba, puro kaluwasan, puro mga kabaguhan. No? O kana ng mga tao, mao na daghay madala sa simbahan. Kana mga tao na may passion, pag nari anniversary, magawas na sila, may mga event. Ha? Pero panahon ginahan mo yung mga harvest event, na may mga encounter, na may mga kuwan, magdala sa mga kalat. O mag-cleanse na mga igsoon, mag-cleanse na mga kalat. Hindi na mga kalat, ilagay na mong cleanse. No? Pero mga tao na may passion sa mga lost people, panahon yun na may retreat, panahon yun na may harvest event, na kini madala. Ano man, ang mga tao na may burden, whatever it takes. Nana sila whatever it takes na attitude. And they will go beyond what is required. Ang singo ni Pastor, duhain yung dalon. Ang higaan niya, napuka po. Muna yung mga tao na may mga burden. Amen? Ha? Muna ang mga tao na may burden, they go beyond what is required. Ha? Yara tama na. Yara tama ng inyong kuwan. Pero wala pa sa ang prayer 1 hour. Nabot ng 3 hours ang prayer. Ano mga tao may burden? Pero mga tao may burden, ang atong prayer mga kaigsunan 1 hour. Pag muapil na gani ka gawa kay burden, kung di bali mo kumanoy, sa maning ang prayer, ako na na. Amen? Nakamo niya? Nga nung mga mulai ka na, ganina ako nagwaling, kailangan mo yung mga passion sa Ginoo. Amen? Kung wala pa may passion sa Ginoo, karon baka mo, bilakalangon mo.
Pero karon na kita lang ko, alam mo yung kurang talos kanon ko yung karon yung siya to. Alam mo sa ako, panuod ko na. Ako mo biya mga kaigsunan? Nehemiah, si Jesus, si Paul. How about sa inyo mga nakakaroon? Kung sa may mo, what is your dislocated heart? Asa man ang iyong burden to make a kingdom difference in this generation. Dili lang para sa atong tanan, sa imo. Kumusta man sa imo? What is a specific arena of need that deeply touch your heart? Amen? So balik ko na ako apuntahan ko kanina. Sa atong isulat na kami na sa 2 Chronicles chapter 16 verse 9. The eyes of the Lord range throughout the earth. Nangita siya karon sa iyang asa na nga lugar. Nangita siya ang mga kasing-kasing na loyal sa iya, devoted sa iya, kay iyang suportaran. Kay iyang ligunon, iyang sangkapon. Amen? Walay problema sa resources sa langit. Kaya pagbuhat ni Nehemiah, nga iyang atoon ang Jerusalem, iyang pandayon ang walls, i-build niya ang walls, nga iyang repair ang temple. Tanawa ang resources sa Ginoo, ang hari, nihatag ang pabor. Daghan kay mga kahoy, i-donate. Nangabot ang mga workers. Daghan kayo ni-alalay. Ano man si Nehemiah, dako kayo kabukaton to build the walls of Jerusalem. Amen. Muna kay burden, bisag kung sa kadako sa obstacle, imo ma-overcome. Kaya naamon kay burden to be nga ma-realize na. Amen. So kung na kay kingdom project, ibutan sa imo sa imong kasing-kasing, bisag unsa pa ka sa imong mata, grabe nga babag. Imong madungo, grabe nga mga kwan. But because you have a God-given dream. Amen. Imo nang iporso, matingalan na lang ka. Tanan ng mga babag, nagpapilig. Ang tanang bukid, lihawan. Amen. Why? Walay nakapugong sa tao na napugugma sa Ginoo o sa iyang buhay. Amen. Ang tao nga nahigugma, hallelujah, kanan nga babag, iyang iyang. Tama mo diha mga kaigsunan? Nato na time, asahin ko sa liti mga kaigsunan, engage na minisisi. Engage na ito mga kaigsunan. Grabe nga challenge kay pag-una nga, pag-uli na ko gikan sa Manila, walay lain yung available na single na pastor. Ako naman ko na time. So nihis na po ko, hindi pong council, huwag ko nagsulti nga 3 months or 4 months. Murang ilang statement siguro, as long as you like it. And I hope you will it. Hindi padala na kung 4,000. Padala na kung 4,000, bilhin ko dito mga kaigsunan. So dito na ko na found out mga kaigsunan, 400 na ako si Mama. 400 ako si Mama. Hindi compute na ako, kung muli po ka sa Butuan, hindi ko ka makaabot sa Butuan, gurot yung 400. So okay na At least makaabot ka. Mga kaigsunan, siya sa kalayo sa Butuan o sa Lipi. Tungod kaya akong kasing-kasing sa Butuan. Amen? Hallelujah. O pagkawan ni Pastor Ibig, Pastor, alin ka rin? Asay na po. Sige na kung balik sa Pikinyo. Asay na po, alin asa na siya, asay na Pikinyo, dili. Nakay-assignment, yung asa na Pastor, Pikinyo, dili, dili. Dili na yung asay. Anin to mga kaigsunan, no? I-train sa Ginoo akong kasing-kasing. I-ready ko sa Ginoo. Until such time, mga kaigsunan, nga tayo na sa Ginoo panan, yasa ko sa Pikinyo. Huwag kasay ng taga ko sa Pikinyo. Namuanhar ako ng napita, magmotor ko, magsigil at pag-pray ang mga pamilya. Tinga ako, magwalik ko sa una, mga 30 hours lang ako. Pag human ako magwalik ko ulit sa balik, ano, ito ato mga tawahan, ano, giwalingan ng domingo, isa na nagkatiman ato sa pitong simana. Kalumay kayo, bumot ako na si Lassie. Pero dito rin kung iputan sa Ginoo sa
Dito. Kung i-prefer na ito sa Ginoo mga kaigsunan, ibalik na gyapon ko niya asa dito ang akong kabuhaton. Kaya ginamon ko after 1 year, nawala man akong burden sa linti. Kaya abi na ako sa linti na po magpasto, ako naging plano na ninyo, kaya dito na may magpasto, kaya wapo dito, kaya gamere mo na rin. Oo. Tapos, halos para si Mama, mag-position niya ng mga niya. Tuloy ko, mga kawan. Pero diwala sa Ginoo akong burden sa linti. Ibalik sa inyo akong burden sa Butuan City. Amen? And the rest is history. And now I see a lot of workers, leaders, pastors, mga kaigsunan, because I follow the burden of the Lord that God has given me. Amen? Kung hangtod karon kini nga kabukaton, nakapagihapon mga kaigsunan. Pangutanan, how's your heart? No? Ang uban kung sulit mo katapat, please be careful with my heart. Ano ka rin yung statement? Mga kaigsunan, ang ministry nasa kasing-kasing naman. Pagsamaran ang imong kasing-kasing, discourage ang imong kasing-kasing, silo ang imong kasing-kasing, divided ang imong kasing-kasing, wala kayo maging fruitfulness and effectivity sa imong ministry. In fact, sa imong ministry, resulta lang siya sa healthy mga kasing-kasing. Amen? A healthy heart produces healthy leaders. Amen? And healthy leaders produce healthy church. And a healthy church produce affect societal health. Tungod ka nagsugod na healthy ang iyong kasing-kasing. Amen ba mga kaigsunan? So, kuha na kong karoon ng thermometer. Sa tao ka na pag-check sa kasing-kasing? Ha? Sa tao ka na? Sura namin? Ha? Sa tao ka na magkabit? Status quo. Magbutan ako yung status quo sa imong kasing-kasing karoon. Una na akong i-check. Pag wala na ganin na kuwan, pitik, delikado na. Pag-check ako sa imong una dapat na pitik, dapat nakakaibugma sa iyo. Amen? Makita na siya sa imong devotional na pinabuhay. Amen? Ikaduha, dapat nakaipitik sa mga tao. Amen? Napamadiha? Muna gitawag mo, vital signs. Pag wala na ganun ipitik sa Ginoo, wala na ipitik sa mga tao, tapos na yung ministry. Amen? Kaya hindi ha ngayon mag-matter ang atong impact sa atong ministry pag napay mga vital signs. Amen? Yung devotional life is stable, your domestic life is stable, no? Your relational life with church people are stable. O mga kaigsunan, you will produce a healthy church because your heart is full of love for people. Amen ba mga kaigsunan? Tama mo niya? No? Kaya mga tao, mga kaigsunan, mupilit lagi na sa imo kay maayo kang kasing-kasing. Tama mo niya? Hindi kay maayo kang istorya, maayo kang wali. Because you have a good heart, you are attractive to people. Amen? So, natin karoon ng discussion ng pangutana. Next. Sa atong table. Natin sharing sa atong table. Okay? So, discussion. What is a dislocated heart? And why is it essential in your preparation to answer God's goal in your life? Yan ang importante ang atong dislocated heart. Ang atong burden and passion for the cause of Christ in preparation to answer God's goal in your life. But before that, we pray sa God. Let's go ahead and let's close our eyes. Lord, thank you so much for this insights, this download from heaven, that you allow us to test this message, Lord, because the Holy Spirit wants us to hear this message. And I believe there's so many Nehemiah in this room. There's so many Apostle Paul in this room. There's so many people in this room, Lord, that still yearning to make a difference in this generation, in our lifetime. We thank you, Lord, that we are unstoppable. Lord, we are immovable.
and we can make a difference, Lord, in the world that we are living in, because we are the answers to people's dilemma and